Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya umpakungwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus
Bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasamba sa'yo at dumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Jesucristo. Magsiupo ang Magsipupong lahat. lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Oh. Maligayang kapistahan ng itim na Nazareno sa inyong lahat. Amen? Pakipati ang inyong katabi, mahal ka ng poong Nazareno. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Wow. Ngayong taong ito, ang ating tema ay ibig po naming makita si Jesus. Taas ang kamay ng gustong makita si Jesus.
Palakpakan ng Panginoon sa gabing ito. Kung gusto nating makita si Jesus, ang ating mga pagbasa, lalo't higit ang ating mabuting balita, ay nagbibigay ng pamamaraan para makita si Jesus. Una, kung gusto nating makita si Jesus, maging tapat tayo sa Diyos. Sabihin natin, tapat sa Diyos. Sapagkat yan ang ibig sabihin ng salitang debosyon. Sa pagiging deboto natin, nagiging tapat tayo sa Diyos. Amen? Kung gusto nating makita ang Diyos, lahat ng aral niya, lahat ng turo niya, at lahat ng kanyang isinasabing paniniwalaan natin. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa gabing ito. Yan ang aral ng unang pagbasa. Bakit? Ang mga Israelita walang ginawa kung hindi magreklamo. Panginoon, wala kaming makain. Panginoon, wala kaming mainom. Panginoon, andyan ang mga kaaway natin. Hindi ba't sumasalamin din sa atin yaan? No? Ano ba naman itong buhay na ito? Ano ba naman taas-taas ng bilihin? Wala nang ginawa kundi magreklamo. Amen? Pero kada Biyernes, narito naman sa Quiapo, hindi pwede. Ang deboto ng poong Jesus Nazareno, ipinagkakatiwala ang sarili sa kanyang, ipinagkakatiwala sa poong Nazareno ang kanyang buhay. Amen? Kaya kung gusto nating makita si Jesus, anong number 1? Maging tapat sa Diyos. Sabay-sabay nga tayo. Yan ang sinasabi ng debosyon, maging matapat tayo sa Diyos. Amen? Pangalawa, kung gusto nating makita sa Jesus, matutong magpakababa. Sabihin nyo, be humble. Tingnan nyo kayong katabi ninyo. Tanungin ninyo, humble ka ba? Kasi itong ibig sabihin ng traslasyon. Pag sinabing pagtraslasyon, inililipat. Ang Panginoong Hesus, wika sa ating kalawang pagbasa, inilipat niya ang kanyang sarili mula sa pagkadiyos, naging tao, maliban sa kasalanan. Amen? Tayong mga deboto ng poong Jesus Nazareno, kailangan wala tayong yabang. Amen? Sabihin nga natin, wala tayong yabang. Sabay-sabay. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagpakababa, no? Siya'y naging humble. Hindi niya pinangalandakan na siya'y Diyos. Bagkus siya ay nakipamuhay sa atin bilang tao. Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang mauhaw. Naranasan niya kung paano siya pagtaksilan ng mga taong minamahal niya. Subalit naranasan din ng Panginoong Hesus kung paano siya kalingain ng isang pamilya. Paano siya pakainin ng ibang tao. Naranasan din niya paano siya tulungan ng mga taong hindi naman niya kilala. Kaya tayo bilang mga deboto, tayo na gustong makita si Jesus, ay matutong magpakababa. Amen? Anong number 1? Nalimutan na, kasasabi ulit, maging tapat sa Diyos. 1, 2, 3. Anong number 2? Yan. Taas nga ulit, gusto makakita kay Jesus? Taas ang kamay. Yan, palakpakan ng Panginoon sa gabing ito. Kung gusto nating makita ang Panginoong Jesus, tignan mo ang katabi mo. Dahil iyan ang mukha ng Panginoong Jesus sa ating makabagong panahon. Amen? Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus, ang anumang gawin ninyo sa pinakamaliliit kong mga kapatid ay ginawa ninyo sa akin. At kapag ginagawa natin yan,
sinasabuhay natin ang aral ng Panginoong Hesus, pinapakita natin ang pag-ibig. Kaya ang tao, ang deboto na gustong makita si Jesus ay kailangang marunong umibig. Sabay-sabay nga tayo. Bakit mahina? Mas malakas. Sapagkat ang wika ng ating mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pag-ibig, tayo ay naligtas. Sa pag-ibig, ipinapamalas natin ang pagmamahal ng Diyos. Diyan pumapasok ang salitang misyon. Amen? Bakit ba nagkakagulo ang iba't ibang bansa? Bakit ba tayong mga tao ay laging nag-aaway-away? Sapagkat nalilimutan natin ang salitang pag-ibig. Nalilimutan na ng tao ang pakahulugan ng salitang pag-iibigan. Hindi ba't iyan ang misyon na dapat nating dalhin sa ating mga kapwa? Hindi lang sa ating kapwa, kahit sa ating bansa at sa ating kalikasan. Amen? Kaya nga ang taong marunong umibig, lahat ng kanyang nakikita ay mukha ng poong Jesus Nazareno. Amen? Kaya nga, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, tayo ay pinapaalalahanan na kung gusto nating makita si Jesus, number 1, maging tapat sa Diyos. Sabay-sabay. Pangalawa, pangatlo, marunong umibig. Sabay-sabay. Ulitin natin, kung gusto nating makita si Jesus, anong number 1? Number 2? Number 3? Kapag nagawa natin yan, masasabi natin na tayo ay tunay na deboto ng pong Jesus Nazareno. Amen? Pero higit pa doon, kapag naisabuhay natin ang mga nasabi natin kanina, hindi na malabong makita natin si Jesus sa ating piling. Amen? Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Palakpakan ng Panginoon sa gabing ito. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno,
kaawaan mo kami. upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit ng purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagkapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayo makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa at buhay at kamatayan ng iyong anak, ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang hen na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siyang nagulat sa mula, sa pilayay ng malakot, ginamay sa lahat. Pagsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang manadala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva!